Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, sa halip na higit 50 milyong piso, hiniling ni Ombudsman Samuel Martires na 1 million pesos lang ang ibigay na confidential and intelligence funds sa kanyang tanggapan. Sa sulat na ipinadala nito kay Senator Sani Angara, humiling si Martires na gawing 1 million pesos lang ang CIF ng Ombudsman para sa fiscal years 2024 at 2025 o hanggang matapos ang kanyang termino. Sa National Expenditure Program, pinabibigyan ng Office of the Ombudsman ng 51.468 milyon. Samantala, mariing itinanggi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na may confidential funds na nakaraan sa Senado. Sa isang statement, nilinaw ni Senate Secretary Renato Bantug na sa ilalim ng pamumuno ni Zubiri, zero ang confidential funds ng Senate dahil hindi naman daw ito kinakailangan. Aktibo pa rin daw ang Senate President sa pagpapahayag na ang CIF ay dapat ilan sa military, police at iba pang uniform personnel na tungkuling protektahan ng bansa. Unang kumalat sa social media na may 331 million confidential fund ang Senado sa taong 2023. 43 million pesos ang nakulimbat ng di umano'y illegal recruiter sa Quezon City sa 176 na mga biktima nito. Arestado ang 7 suspect na kinilalang sina Aida Agpas, May Angeline Miranda, Lizelle Calantoc, Mark Devin Cachero, Vivian Puzon, Edeline Guinness at Raimundo Rodrigo sa operasyon noong Lunes sa Jewel Travel Documentation Service sa Barangay Bagubantay, Lungsod ng Quezon. Ayon kay National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., siningil ang mga nagreklamo ng 2 hanggang 300,000 piso bawat isa kapalit ng trabaho sa Canada, Poland, New Zealand at Australia. Sa beripikasyon ng mga biktima sa sinasabing employers sa mga nabanggit na bansa, itinanggi nila na may kaugnayan o ugnayan sila sa recruitment agency. Nakuha sa mga suspect ang isang van, 100,000 na cash at iba't iba pang mga dokumento. Patuloy naman ang paghahanap sa iba't iba pang mga kasama sa ahensya na sina Alexander Natividad, Pearly Sanchez, Eligius Bautista Bustra alias Enrico Romualdez at Zeus Alfey. Ang mga suspect ay nasa kustodiya na ng pulisya at nahaharap sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act at paglabag sa Republic Act 10022 o illegal recruitment. Muling pinalakas ng Bureau of Customs o BOC ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga counterparts sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at nangako na kanilang hihigpitan ng compliance and enforcement measures sa rehiyon. Sa pahayag ng BOC sa ASEAN Customs Enforcement Compliance Working Group sa Davao City, isinaad nito na kailangang pagtuunan ng pansin ang pagbabahagi ng best practices sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Sa huling report, nakakolekta ang ahensya ng 79.22 billion pesos ng duties at taxes noong Setyembre, mas malaki sa kanilang target na 76.44 billion pesos. Matatanda ang inatasan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang BOC na palakasin ang kanilang mga hakbang laban sa rice hoarding at illegal importation. Inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Ilocos Norte ang inilaang budget nitong nagkakahalagang 2.8 million pesos para sa 16 na law students ngayong taon. Sa ilalim ng Provincial Ordinance No. 2023-10-058 o ang Juris Doctor Scholarship Program of Ilocos Norte, pinahihintulutan ng Provincial Board ang pagbibigay ng 5,000 monthly allowance sa bawat benepisyaryo. Ayon sa panayam kay Governor Matthew Joseph Manotoc, layo ng pamahalaang panlalawigan na makahikayat na mag-take ng law upang makapag-hire sila ng marami pang abogado. Ang mga benepisyaryo ng programa ay kinakailangang manilbihan sa Provincial Government ng Ilocos Norte sa loob ng 2 taon matapos makapasa sa bar exams. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. at inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.